Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakakakuha ng SSS pensyon ngayong taon, makinig po kayo ng mabuti dahil ang inyong pensyon sa buwan ng Enero 2026 ay may mahalagang pagbabago sa schedule at mas mahalaga pa. Mayroon kayong maaasahan na malaking taas na halos PH 700 kada buwan na makukuha ninyo sa loob ng 3 taon. Hindi po ito chismis, hindi rin ito fake news. Ito ay opisyal na anunsyo ng Social Security System na nakabase sa Pension Reform Program na nag-umpisa na noong September 2002. Ang problema, maraming seniors ang hindi alam kung paano eksakto ito makakaapekto sa kanilang buwan ng kita, kung kailan dadating ang pera sa Enero at kung sino talaga ang makikinabang. Kaya tandaan, ang mga sumusunod na minuto ay maaaring magpabago ng inyong financial situation para sa susunod na 3 taon. Ang makakaligtaan ninyo ngayon ay maaaring maging dahilan ng pagkalugi ng libu-libong piso. Kaya manatiling nakaupo at pakinggan ang bawat detalye dahil hindi lahat ng sinasabi ng mga tao sa palengke o sa Facebook ay tama. Mayroong mga detalye na dapat ninyong malaman para hindi kayo magsisi mamaya. Alam ninyo ba na ang average na SSS pensioner na dating kumikita ng 10,000 buwan ng pensyon ay makakakuha na ng 13 tres on 10 sa loob lamang ng 3 taon? Iyan ay dagdag na 30-10 bawat buwan at kung ibilang ninyo sa isang taon, umabot na iyan sa 399720. Para sa maraming pamilya, iyan na ang pambili ng gamot, bayad sa kuryente o tulong sa mga apo. Hindi ito simpleng dagdag lang. Ito ay pagbabago ng buhay para sa milyon-milyong retires na umaasa lang sa SSS pension. Pero ang tanong, alam ninyo ba kung paano ito eksaktong kalkulahin base sa inyong kasalukuyang pensyon? Alam ninyo ba kung kailan dadating ang unang sweldo ng 2026 na may kaukulang taas? At ang pinakamahalaga, alam ninyo ba kung paano siguruhing hindi kayo makakaligtaan ng SSS sa distribusyon na ito? Kaya makinig kayo ng mabuti dahil ipapaliwanag ko po lahat yan sa inyo. Ngayong araw na ito, narito ang katotohanan na kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong SSS pension ngayong 2026. Una sa lahat, pag-usapan natin ang Enero release schedule dahil dito nagsisimula ang lahat. Ang SSS ay may 2 batch ng pag-release ng pensyon kada buwan at ito ay base sa inyong date of contingency. Ibig sabihin ang petsa kung kailan kayo naging qualified na makatanggap ng pension. Ang batch 1 ay para sa mga pensioners na ang date of contingency ay umaga sa day 1 hanggang day 15 ng buwan. Kung kayo ay kabilang dito, ang inyong pensyon para sa Enero 2026 ay ire-release na noong December 29, 2025. Oo, mga kababayan, narinig ninyo ng tama. Dahil sa mga holiday tulad ng December 30 at January 1 na walang banking operations, ang SSS ay nag-advance ng release para sa batch 1. Ibig sabihin, ang ilang mga bangko ay maaaring nag-credit na ng pera ninyo kahit December 26 pa. Depende sa bangko ninyo. Ito ay upang maiwasan ang delay at congestion sa mga unang araw ng Enero. Para sa batch 2 naman na ang date of contingency ay day 16 hanggang day 31, ang inyong pension ay ire-release sa January 16, 2026. Walang pagbabago sa schedule para sa batch 2 dahil walang holiday na nakakagambala sa regular na banking operations. Kaya ang tanong, paano ninyo malalaman kung saang batch kayo? Tingnan ninyo ang inyong date of contingency na nakalagay sa inyong SSS records o sa inyong pension slip. Kung hindi ninyo alam ang date na iyan, tumawag kayo sa SSS hotline na 1455 o mag-login sa My SSS portal para makita ang inyong details. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mas exciting na parte, ang pension increase na magsisimula na ngayong 2026. Ang SSS Pension Reform Program ay isang 3-year plan na nagsimula noong September 2025 at magpapatuloy hanggang September 2027. Bawat Setyembre may increase na mangyayari. Para sa mga retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% bawat taon. Para sa mga survivor or death pensioners, ang increase ay 5% bawat taon. Ibig sabihin, kung ikaw ay retire o may disability at ang iyong base pension noong August 31, 2025 ay 10,000. Noong September 2025 ay naging 11,000 na yon dahil sa 10% increase.
Ngayong September 2026, makakatanggap kayo ng another 10% increase pero base na ito sa bagong amount na 11,000. Kaya ang 10% ng P11,000 ay 100 na magiging 100 na ang inyong monthly pension. Tapos sa September 2027, ulitin natin ang 10% increase sa 12,100 na magdadagdag ng 1,210. Kaya ang final amount ninyo ay 13,310. Iyan po ang powder ng compound increase. Hindi lang simpleng dagdag ng fixed amount. Ang bawat taon, ang percentage ay base sa nakaraang taas, kaya lumalaki at lumalaki ang dagdag ninyo. Tingnan natin ang mas concrete na halimbawa para mas maintindihan ninyo. Kung ikaw ay retire na kumikita ng minimum pension na 2,400 bawat buwan, noong August 31, 2025, noong September 2025, naging 2,40 na iyon dahil sa 10% increase. Sa September 2026, magiging 2,904 na. At sa September 2027, umabot na sa 3,94. Iyan ay total increase na 794 bawat buwan sa loob ng 3 taon. O kaya naman kung i-multiply ninyo sa 12 months, iyan ay 9,28 na dagdag income sa isang taon kapag tapos na ang 3-year program. Para sa survivor pensioners naman, kunwari ang base pension ninyo ay 8,000 noong August 2025. Noong September 2025, naging 8,400 dahil sa 5% increase. Sa September 2026, magiging 2020 at sa September 2027, aabot sa 9,261. Yan ay dagdag na 1,261 bawat buwan o kaya naman 15,132 sa isang taon kapag natapos na ang programa. Kaya makikita ninyo kahit survivor pensioners na mas maliit ang percentage increase, malaki pa rin ang impact dahil sa compound effect ng taon ng adjustment. Ang totoo, ang pinaka-average na pensioner na kumikita ng 9,900 bawat buwan bago ang reform ay makakaabot na sa approximately 11,385 sa loob ng 3 taon based sa estimates ng SSS. Ibig sabihin ang increase na 1485 kada buwan ay nagiging 17,120 na dagdag sa isang taon. Para sa maraming seniors na walang ibang source of income, ito na ang game changer. Ito na ang pambili ng bigas, ulam, gamot para sa high blood o kaya naman pambayad sa tubig at kuryente. At ang pinakamaganda dito, ang increase na ito ay automatic. Hindi na kayo kailangan mag-apply ulit. Hindi kailangan pumunta sa SSS office. Hindi kailangan mag-submit ng kahit anong papel. Kung kayo ay qualified pensioner as of August 31 ng bawat taon, automatic kayong makakakuha ng increase sa susunod na Setyembre. Ang kailangan lang ninyong siguraduhin ay updated ang inyong bank account information sa SSS para walang delay sa pag-credit ng pera ninyo. Pero tandaan, maraming pensioners ang nagkakamali dito. Marami ang nag-e-expect na makukuha nila ang buong 3,700 increase na binanggit sa title agad-agad ngayong Enero 2026. Hindi po iyan totoo. Ang 3,700 o mas mataas pa ay ang cumulative increase na makukuha ninyo sa loob ng 3 taon, hindi sa isang taon lang. Kaya kung may nagsasabi sa inyo na ngayong Enero pa lang ay may instant 3,700 dagdag na, huwag kayong maniwala. Ang nangyari noong September 2025, nakuha na ninyo ang first 10% increase kung retirement or disability pensioner kayo. Ngayong Enero 2026, ang makukuha ninyo ay ang regular monthly pension plus ang increase na natupad na noong September. Tapos sa September 2026, dun ulit kayo makakakuha ng second wave ng 10% increase at sa September 2027 ang final wave. Kaya ang increase ay staggered, hindi lump. Ito ay designed na ganyan para sustainable ang SSS fund at para hindi mag-collapse ang sistema. Ang SSS actuarial team ay nag-confirm na ang fund life ay bumaba lang from T09 dahil sa increase, pero ito ay manageable dahil sa improved collection at contribution reforms na ginawa na sa nakaraang mga taon. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang bagay na maraming seniors ang nakakalimutan. Aside sa pension increase, mayon din kayong 1,000 additional benefit allowance na kasama sa inyong regular monthly pension. Ito ay hindi bagong increase. Ito ay existing benefit na given na since 2017 sa lahat ng SSS pensioners. Ang 1,000 na ito ay part na ng formula ng pension computation. Kaya kung titignan ninyo ang inyong monthly pension slip, kasama na dyan ang 1,000. Maraming pensioners ang nalilito. Akala nila ito ay separate payment. Hindi po. Ito ay built-in na sa inyong regular pension.
Pero ang importante dito, ang additional benefit allowance na ito ay hindi kasama sa computation ng percentage increase. Ibig sabihin, ang 10% o 5% increase ay inapply sa base pension amount ninyo, hindi kasama ang 1,000 allowance. Kaya halimbawa, kung ang base pension ninyo ay 5,000 plus 1,000 allowance, na total 6,000 ang 10% increase ay 500 lang, hindi 600. Ito ay importante na maintindihan para hindi kayo mag-expect ng mas mataas na increase kaysa sa aktual na makukuha ninyo. At mayroon ding 13th month pension na natatanggap ninyo tuwing December. Ito rin ay automatic at kasama sa inyong annual benefits. Noong December 2025, nag-release ang SSS ng total 18.8 billion sa 13th month pension para sa 3.7 million pensioners. Ang 13th month pension ay equivalent sa iyong regular monthly pension amount including the increases. Kaya kung ang iyong monthly pension ngayong December 2025 ay 11,000 dahil sa first wave ng increase noong September, ang 13th month pension mo ay 1,000 din. Hindi ito separate. Bonus na walang kinalaman sa regular pension. Ito ay exactly ang same amount ng iyong regular pension. Ibinibigay tuwing December para sa holiday expenses. Maraming pensioners ang umaasa rito para sa Pasko, kaya mahalaga na updated ang inyong contact information at bank details para walang delay sa pag-receive. Pero tandaan, may mga pensioners na maaaring mag-experience ng delay sa pag-receive ng pension at kailangan ninyong malaman kung bakit. Ang number one reason ng delay ay outdated bank account information. Kung ikaw ay naglipat ng bangko or nag-change ng account number pero hindi mo ini-update sa SSS, ang pension mo ay pupunta pa rin sa old account at maaaring hindi mo makuha. Kaya very important na i-update ninyo ang inyong disbursement account through my SSS portal o kaya naman personal na punta sa SSS branch. Ang second reason ng delay ay incomplete o incorrect records sa SSS database. Kung may discrepancy sa inyong personal information tulad ng spelling ng pangalan, date of birth o address, maaaring mag-trigger ito ng verification, process na mag-cause ng delay. Kaya ang advice, mag-verify kayo ng inyong SSS records at least once a year para sigurado na tama lahat. Ang third reason ay banking issues tulad ng network problem o system maintenance. Minsan, kahit nag-release na ang SSS ng pera, ang bangko mismo ang may delay sa pag-post ng credit sa inyong account. Kaya kung delayed ang inyong pension, check ninyo muna sa bangko bago kayo pumunta sa SSS. Baka naman banking issue lang iyon. Narito ang step-by-step guide kung paano kayo mag-verify at mag-update ng inyong SS records para sa 2026. Una, mag-login kayo sa MySS portal gamit ang inyong username at password. Kung wala pa kayong account, kailangan kayong mag-register muna gamit ang inyong SS number at valid ID. Pangalawa, pagkatapos mag-login, puntahan ninyo ang section na Member Information or Disbursement Account. Dito makikita ninyo ang inyong current bank account na registered sa SSS. Pangatlo, kung gusto ninyong mag-update ng bank account, i-click ninyo ang Update Disbursement Account at sundin ang instructions. Mag-require sila ng supporting documents tulad ng bank certificate or canceled check na naglalaman ng inyong account number at pangalan. Pang-apat, isubmit ninyo ang request online at hintayin ang confirmation email from SSS. Ang processing time ay usually 5 to 7 working days. Pang-lima, mag-verify ulit kayo after 1 week para makita kung na-update na ang inyong account information. Kung hindi pa rin, tumawag kayo sa SSS Hotline 1455 o kaya naman magpunta sa nearest SSS branch para mag-follow up. Ang importante dito, gawin ninyo ito ng maaga. Huwag kayong maghintay ng Agosto o Setyembre bago mag-update. Gawin ninyo ngayong Enero o Pebrero pa lang para sa September 2026 increase. Walang aberya sa pag-receive ng pera ninyo. Ngayon, maraming pensioners ang nagtatanong kung may tax ba ang SSS pension o kaya naman may bawas ba dito. Ang sagot, ang SSS pension ay generally tax-exempt sa Pilipinas base sa existing tax laws. Hindi ito kasama sa taxable income ninyo, kaya hindi ninyo kailangan mag-file ng income tax return para sa pension income. Pero may reminder, kung meron kayong ibang sources of income tulad ng rental income, business income, o kaya naman part-time employment, ang ibang income na iyon ay taxable pa rin. Ang pension lang ang exempt.
Kaya kung ikaw ay retiree na kumikita lang ng SSS pension at walang ibang income, wala kayong tax liability. Ang makakakuha lang ng tax liability ay ang mga pensioners na may additional sources of income na lampas sa threshold ng Bureau of Internal Revenue. Kaya ang advice kung may additional income kayo, mag-consult kayo sa accountant o BIR representative para malaman ninyo ang inyong tax obligation. Pero para sa majority ng pensioners na umaasa lang sa SSS, walang problema sa tax. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa possible clawbacks o reduction ng pension. Ang tanong na lagi kong naririnig ay maaari bang bawasan ng SSS ang pension ko in the future? Ang sagot, technically yes, pero very rare at may specific conditions. Ang SSS ay may right to conduct verification o annual confirmation of pensioners program o kaya naman ACOPE para ma-verify na buhay pa at qualified pa rin kayong makatanggap ng pension. Kung hindi kayo mag-comply sa AOP, maaaring isuspend ng SSS ang pension ninyo temporarily until ma-verify kayo. Kaya ang importante pag may notice kayo from SSS na mag-undergo ng verification, gawin ninyo agad para walang suspension. Ang isa pang senaryo kung saan maaaring mabawasan ang pension ay kung may overpayment sa past. Halimbawa, kung nagkaroon ng error at sobra ang na-credit sa inyo na hindi dapat, ang SSS ay may right to recover the overpayment by deducting from future pension payments. Pero ito ay rare at usually may notification ang SSS bago gawin iyon. Ang point ko dito, as long as updated kayo sa inyong records, nag-comply kayo sa verification requirements at walang fraud o misrepresentation, very secure ang inyong pension. Pero may isa pang bagay na dapat ninyong alamin at ito ay tungkol sa mga additional benefits na maaari ninyong i-maximize. Aside from the regular pension, una, ang SSS Pension Loan Program para sa retirees at surviving spouse pensioners. Ito ay loan program na launch ng SSS na nag-o-offer ng up to 300,000 para sa retirers at 150,000 para sa survivor pensioners. Ang interest rate ay very competitive, mas mababa pa kaysa sa regular commercial loans. Ang loan amount ay deducted directly from your monthly pension, kaya hindi kayo mag-aalala sa bayad. Ito ay very helpful kung kailangan ninyo ng lump. Para sa medical emergency, home repair o kaya naman, business capital. Pangalawa, ang emergency loan program na available until December 9, 2026 o until the calamity declaration is lifted. Ang interest rate nito ay 7% per annum, mas mababa compared sa regular salary loan. Pangatlo, ang MySS Pension Booster na voluntary savings program na pwede ninyong i-enroll para mag-increase ng future pension ninyo. Ito ay para sa mga pensioners na gusto pang mag-contribute voluntarily para lumaki pa ang future benefits. Ang mga programa na ito ay hindi automatic. Kailangan kayong mag-apply. Kaya kung interests o mag-check sa My SSS portal para sa requirements at application process. Ngayon, pag-usapan natin ang strategy kung paano ninyo ma-maximize ang inyong pension increase para sa retirement planning. Una, gamitin ninyo ang pension increase para sa essential expenses tulad ng gamot, bigas at bayad sa utilities. Huwag ninyong gastusin agad ang buong increase sa mga bagay na hindi priority. Pangalawa, mag-set kayo ng emergency fund. Kung may dagdag kayong pera dahil sa increase, i-allocate ninyo ang portion nito sa savings account para sa emergency tulad ng biglang hospitalization o repair sa bahay. Pangatlo, kung may utang kayo, gamitin ninyo ang increase para magbayad ng utang. Lalo na kung high interest ang utang ninyo tulad ng credit card o 5 to 6, mas maigi na bayaran ninyo iyon para hindi lumalaki ang interest. Pang-apat, kung stable ang finances ninyo at wala kayong utang, pwede ninyong gamitin ang increase para sa investment tulad ng cooperative savings, time deposit, o kaya naman small business para sa mga apo. Ang importante, huwag kayong mag-splurge sa unnecessary expenses. Ang pension increase ay hindi forever at ang cost of living ay patuloy na tumataas. Kaya ang financial discipline ay kahit na may dagdag na kayo. Ang isa pang bagay na dapat ninyong alamin ay kung paano kayo makakaiwas sa scams at fake news tungkol sa SSS pension. Maraming scammers ngayon na gumagamit ng pangalan ng SSS para manloko. Halimbawa,
May mga tumatawag na nagsasabing kailangan ninyong mag-update ng information at kailangan ninyong magbigay ng SS number, bank account number o kaya naman OTP code. Tandaan, ang SSS ay never maningi ng sensitive information through phone call or text message. Ang lahat ng legitimate transactions ay dapat gawin through official channels tulad ng MySS Portal, SSS Hotline 145, o kaya naman personal na punta sa branch. Ang isa pang scam ay ang fake loan offers. May mga nag-o-offer ng instant SSS loan approval kapalit ng processing fee. Huwag kayong maniwala dito. Ang SSS ay never manghihingi ng upfront payment para sa loan approval. Lahat ng loan applications ay free of charge at ang approval ay base sa inyong contribution records at eligibility. Kaya ang advice, kung may natatanggap kayong suspicious call o message na claim na from SSS, huwag kayong mag-reply at i-report ninyo agad sa SSS through their official channels. Narito naman ang mga tips kung paano kayo makakakuha ng fast sa SSS office kapag kailangan ninyong pumunta ng personal. Una, mag-appointment kayo in advance through my SSS portal o kaya naman SSS hotline. Ang walk-in ay usually mas matagal ang pila compared sa may appointment. Pangalawa, pumunta kayo ng early morning mga 8 a.m. para hindi pa masyadong maraming tao. Ang pila ay sumiksik na kapag tanghali na. Pangatlo, magdala kayo ng complete requirements bago kayo pumunta. I-check ninyo sa SSS website kung ano ang kailangan ninyong dalhin na documents para hindi kayo bumalik-balik. Pangapat, magdala ng valid ID, SSID at pension slip kung meron. Ang documents na ito ay usually required for verification. Panglima, mag-bring ng snacks at tubig dahil minsan ay matatagalan ang processing at pang-anim. Maging patient at courteous sa mga SSS staff. Maraming pensioners ang nag-aaway sa counter pero ito ay hindi makakatulong. Ang pagiging mabait at respeto ay mas nakakakuha ng favorable response. Ang SSS staff ay tao rin at maraming nag-aasikaso kaya ang patience ay key. Ang isa pang mahalagang bagay na maraming pensioners ay hindi alam ay ang tungkol sa benefits ng mga dependent ninyo. Kung ikaw ay primary pensioner at may dependent spouse or minor children, ang mga dependents mo ay maaaring qualified din to receive benefits kung may mangyari sa'yo. Ang surviving spouse ay makakakuha ng survivor pension at ang dependent children ay makakakuha ng children's allowance until age 21 kung nag-aaral pa. Ang total family benefit ay may maximum limit based sa SSS computation. Pero ang punto dito, ang inyong contributions ay hindi lang para sa inyo. Ito ay protection din para sa inyong pamilya. Kaya ang importante, i-update ninyo ang inyong beneficiaries sa SSS records. Maraming pensioners ay hindi nag-update ng beneficiary information. Tapos, kung may mangyari, ang pamilya ay nahihirapan mag-claim ng benefits dahil outdated ang records. Kaya ang advice, every time may pagbabago sa family status ninyo, tulad ng kasal, death ng spouse o birth ng apo, i-update ninyo agad ang SSS para walang aberya sa future. Ngayon, pag-usapan naman natin ang comparison ng SS pension sa GSI's pension para sa mga hindi alam ang difference. Ang SSS ay para sa private sector employees, self-employed at voluntary members. Ang GSIS naman ay para sa government employees. Ang pension computation ng SSS ay base sa average monthly salary credit at credited years of service. Ang GSIS naman ay base sa basic salary at length of service sa government. Generally, ang GSIS pension ay mas mataas compared sa SSS dahil mas mataas ang contribution rate at benefits. Pero ang importante dito, kung ikaw ay SS member, hindi ka makaka-transfer sa GSIS at vice versa. Ang SSS membership ay permanent, kaya ang advice sa mga younger generation, mag-contribute kayo ng consistent at mag-increase ng MSC ninyo para mas mataas ang pension ninyo in the future. Ang SSS Reform Program ngayon ay nag-focus sa pag-improve ng benefits para ma-close ang gap between SSS at GSIS pensions at ang 3-year increase ay part ng effort na iyon. Ang isa pang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa overseas Filipino workers o OFWs na nag-contribute din sa SSS. Kung kayo ay dating OFW at nag-contribute habang nasa abroad, ang contributions ninyo ay valid pa rin at kasama sa computation ng pension ninyo.
Ang SSS ay nag-establish ng foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau para mas madali ang access ng OFW members sa SSS services. Kung ikaw ay OFW retire at currently living abroad, maaari kang makatanggap ng pension through international remittance partners ng SS. Ang pension ay pwedeng i-credit sa inyong foreign bank account kaya naman through remittance centers. Ang importante, i-update ninyo ang inyong address at contact information sa SSS para walang delay sa pag-send ng pension at mag-comply kayo sa Annual Confirmation of Pensioners Program kahit na kayo ay nasa abroad para hindi masuspend ang pension ninyo. No.